Good morning, church. Kamusta po ang ating isang linggo? Alam ko na Diyos ay mabuti at tunay na pinagpala tayo lahat. Amen po ba? Amen. Tunay na napakabuti ng Diyos sa atin sa umaga ito dahil diba napaka-wonderful this moment na tayo pinagkakatipon. Bakit po? Kasi kung align us, ating puso at isipan, baka nakakalimutan natin. Kasi kahit ang sasakyan nga, maganda. Kahit tapakin na, puro ang tank niya, fuel. Kapag may na konting alay lang sa gulong niya, kahit anong tuwid ng takbo mo, pero malagpas yung kabila, doon ka tinatala sa ways. So, ganun din po sa buhay spiritual. Akala natin, pangitid tayo. Ganin natin, knowledgeable, pero yung spirito pala natin is not aligned with God. I mean, all of our struggle, ginagawa natin, is useless na harapan ng Diyos. Amen? Sabi ko, Lord, ano po ba ang tuturo ko? Kasi, every Sunday, you empowered us. Sa bawat tinuturo ng mga pastor na tumatayo dito every Sunday, Lord, sa akin, sa musang pang Espiritu, akalay pa. Are you alive? So, kasi parang, bakit ka namumroblema? Di pa kasama mo ako. So, nagiging rebuke day siya sa akin. Kasi, nadadala ko ng aking emotion. Ibig sabihin, yung espiritu na dapat mag-delete, yung soul, yung espiritu ko na tao, sinag-delete. So, bago po lahat, bago tayo lumalit, tayo po ay manalangin. Amen po. Heavenly Father, we thank you for your grace and mercy that you've given us today, Lord God, to be in your presence, Lord. Patuloy po kami ay nagpupuri at papasalamat that you have aligned us, our heart, our soul, and spirit in your will, Lord. Hindi po sa aming sarili, hindi sa iyong kalooban, Panginoon. Holy Spirit, be our teacher. Reveal ka na sa Panginoon. Turuan mo kami. Ikaw, Lord, ang pagturo and correction, transformation, Lord. Let Christ be the center of everything na mangyayari sa umagang ito sa aming pag-aaral ng salita. Ikaw ang mataas padakila sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sabi po sa Proverbs 3 verse 6, in all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your path. Amen. Sabi po dyan, Yashar. Yung Hebrew words, Yashar. Ibig sabihin po, straight. So, many believers are rebellious. Not many believers, they are just misaligned. Kasi nga, sabi ko nga po kanina, merong mga mahal din na ang Diyos sa kanilang puso, bibig, pero yung espiritu ay hindi pa rin naka-align. Kasi bakit po? Namumroblema sa kakainin, mabayarin, kung anong gagawin, hindi na yung Kristo ang nangunguna, yung espiritu na pinagkaloob sa ating Diyos. Kasi po, ang dinisay ng Diyos sa atin ay complete, not perfect, but may direction ng buhay. Ngayon, makikita natin dito, ano ba yung Yashar in Hebrew and Greek? Word ano na tayo? Word study. Sabi sa Hebrew keyword, Yashar, to be straight, upright, right,
and proper order or divine order. Sabi sa Proverbs 3:6, it will make your path straight, yashar. In New Testament, it word Romeo, to path straight, to handle accurately. Sabi sa 2 Timothy 2:15, rightly divided the word of truth. So, when we say spiritual alignment, we mean God make our lives. Ang Diyos mismo, ang siyang kumikilos sa buhay natin. Kaya nga naririnig natin sa mga panto ng ating kapatid, hindi nila ma-handle yung kanilang trabaho. Bakit? Ang Diyos na mismo yung nagsusupply eh. Ngayon, ang hinihingi nila yung wisdom at maging makawakan nila, ma-manage nila. At hindi naman sila binibigo ng Diyos dahil yung capacity na binibigay sa kanila is napaka-laki. Kaya nilang i-handle kahit na napakadami pang ginagawa. So, ang pinaka-main po ng ating pinag-aaralan ngayon is Christ is the true foundation and spiritual or fulfillment of our spiritual alignment. Nothing less. Only Christ. Dito lang po yan iikot. Through Him, our spirit, soul, and body come into divine order with God's will, timing, and purpose na. So, ang main point natin, or point number 1 natin, saan ba nagmula yung alignment, origin? So, God designed in creation, makikita natin sa Genesis 2:7. Sabi dyan, then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So, from creation, man's alignment was clear. Spirit, God's spirit, soul, mind, will, and emotion, and body, which is yung taga-action at yung obedience. But sin broke that alignment. Nang tinukso ng serpent si Eve at si lalaki, si Adam, the soul began to unite na muna. Yung soul na yun na muna, and the spirit fell. Silent. That's why people feeling today, yung feelings na yung namumunan. Hindi na yung faith or yung spirit ang namumuna. Pero napakabuti ng Diyos dahil yung last Adam, which is the Lord Jesus Christ, came to restore what? Kung ano yung nawala. Sabi sa Romans 5:19, through the obedience of one man. Sino po yun? The Lord Jesus Christ, many were made righteous. Ang dahil po sa ating Panginoon sa Kristo, marami ang naging righteous. Kasi nung ating tanggapin si Kristo, sino po tumanggap? Amen. Ngayon, ang tinitignan sa atin ng Ama, ang tinanggap natin, sino po yun? Si Christ. Siya yung nagpapa-righteous sa atin. We are not perfect eh. Kasi nagkakasala nga tayo. Pero with Christ, na siya nagbibigay sa atin ng righteousness, it gives us true direction. Christ realigned us to God, original order, spirit, soul, and body. Kaya, hindi na yung namumroblema ka dapat. Kasi alam mo, ikaw ay spirit-led ka, hindi ka mangangamba kapag lumilintod, kapag may bayarin. Kung ano ang kakainin, kasi alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Yung paglindol na yan, baka ginigising ka,
Kapatid, baka hindi ka na naka-align. Amen? Yun nangyayari sa mundo. Sa mga bulkan, ang Lord din pong may gawa niyan. So, ang mga tinatamaan ng lindol na yan, o pagputok ng bulkan, ang Diyos din ang mag-care sa mga yan. May pinapahiwatig lang yan sa atin, mga kapatid, baka tayo nakakalimot na. Baka hindi tayo nakakapag-store up ng ating langis. Baka tayo nakakalimot na, baka biglang dumating ang di natin inaasahan. Ang kapatid mo ay inuwan ng Panginoon, ikaw ay naiwan. Kasi ang espiritu natin natutulog, ang emotion nyo nangunguna. So, kapag gano'n nangyari, maraming Kristiyano na nakatanggap kay Kristo, pero nag-disalign pa din. Kahit tayo, kahit ako, nag-disalign ako. Kasi minsan sa trabaho, bakit po? Ang daming isipin, hindi na nauuna ang minsan na dapat unahin. Kailangan, mauna ang dapat unahin ang Panginoong Kristo. Kasi yun ang origin at pinagkaloob sa atin. Nani-restore na sa atin ang Panginoong Kristo, which is yung Spirit, siya mamumuna sa ating feeling, sa ating soul, para yung katawan natin lupa ay yun ang susunod. Hindi yung katawan yung masusunod, nasa una yung Espiritu. Pero kung kasi ganun, di ba po? Kaya titingnan natin isang illustration, yung compass. Di ba saan nakaturo po yun? Laging norte. Pero kapag dinagyan mo ng magnet, ganun-ganun na yung compass. Kasi hindi niya alam kung saan yung pinaka-right direction. So, ganun din po yun sa atin. Kapag tayo ay napuno na ng mga problemahin dito sa mundo, kung ano yung nasasagap natin, na hindi natin na ilalabas dito, nakikitim natin sa puso, hanggang dito sa isipan natin, hanggang sa magdilim tayo ng ating mga paningin, eh hindi na natin alam kung saan tayo dadalhin. Nalilimutan na natin, meron tayong Diyos na dapat natin siyang pakinggan, hindi kung ano man yung nasa paligid natin. Amen? So, question po, what does spiritual alignment mean? Spiritual alignment means letting God bring our life. Ang Diyos mismo ang kumikilos, gumagawa sa ating buhay, spirit, soul, and body into His divine order. In His divine order, not our order. Meron tayong plano, pero mas mabuti pa rin ang plano ng Diyos sa atin. Kaya, kung merong di pa naka-align dyan, gulong nyo, ipa-align nyo na, paayos nyo na. And, kailangan nasa tamang track tayo sa magkaanan natin para hindi tayo makakahiangat ng kaaway. So, the origin of alignment in creation, spirit, soul, and body. So, dito tayo sa disruption of alignment. Andito rin po yan sa Genesis 2:16-17. Sabi po dyan, and the Lord God command the man, you are free to eat from any tree in the garden. Verse 17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. So the tree of knowledge wasn't evil. Ano po ba yun? It was a test
of alignment. Ito kasi yung sa tingin ko na ang plan ng Diyos kung ang tao ba ay susunod or hindi. Kaya nga nilagay niya yung tree of knowledge. Kaya nga sinabi niya, you can eat from any tree. Pero bawal kang kumain sa puno na nagtuturo ng masama at mabuti. Would man choose God's way, which is just sharp, or self-will? So nakita naman natin, when Satan tempted Eve and Adam, ano po nangyari? They lived independent of God. Who have knowledge without salvation. Kumbaga, knowledge lang yung nagustuhan nila. Hindi sila nagpa-submit sa ating Panginoon. Bakit po? Kasi nga po sila po ay kumbaga, baby pa. Kumbaga, nag-skip. Andun agad sila sa knowing the truth and evil. Mabuti at masama. Kaya nangyari, sila ay namatay. Okay? Pero ang Panginoong Jesus, dineverse niya yun. Dineverse niya yun kung makikita niyo sa New Testament, sa Luke chapter 22, verse 42. Sabi ko sa Luke 22, verse 42, Jesus came and reversed that in Gethsemane. Sabi, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet, not my will, but yours be done. Amen. Gusto ng Panginoong Jesus na tanggalin yung cup. Pero, ang sabi niya, not my will, but yung will ng Ama ang masunod pa rin. So Adam fell by eating, but the Lord Jesus Christ triumphed by yielding. Nagpasabit siya sa Ama, yung kalooban pa rin ng Ama ang kasunod. Every time you surrender your will, kaya kapag tayo ay sinusurrender natin araw-araw, kada umaga, yung will natin sa ating Ama, sabihin po, nagpapare-align tayo sa lahat ng ating gagawin sa harap ng Panginoon. Amen? Kasi iba, minsan, pagkagising, alam naman natin, cellphone natin yung nasa ulunan eh. At iyon ang nangyayari ngayon, dahil ito po yung age na digital or AI na. So, question po, how do I know if I'm spiritually misaligned? Paano natin malalaman kung tayo ay misaligned na? Kapag tayo ay nananalangin, o kapag tayo ay nag-worship, ang feeling mo ay parang napaka-dry. Pray ka ng pray, walang nangyayari. Dry na dry. Kahit yung pag-worship mo, kala mo okay ka, lumuluha ka, pero dry pa din. Bakit po? Kasi we did not surrender all to the Lord. Kasi kapag sinurrender natin ang lahat, hindi ka magiging dry eh. Mag-overflowing ka. Pagpamanifest yung pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, hindi ka mananatiling nakaupo. Kikilos at kikilos ka. Kasi bakit po? Ang Diyos ang kumikilos sa iyo, hindi ikaw ang kikilos. Kasi bakit po? You align yourself to God, your will. Na-align mo yung will mo sa Panginoon o yung will ng Diyos ang dapat ma-align sa atin. Minsan po nangyayari sa atin,
yung gusto natin eh. Gusto ko magkaroon ng ganito. Gusto ko ng ganito. Pero, hindi yung gusto ng Diyos ang nangyayari. Pero, napakabuti po ng ating mga bakit po, Christ, indeed Christ, the Lord Jesus Christ, came to realign us by restoring our relationship with the Father. Through Him, wala nang ibang daan kundi ang Panginoong Jesucristo lang. Kaya, hindi ko kayo pinakondem. Hindi tayo dito nakakondem. Kasi lahat tayo ay anak ng Diyos. So lahat ng salita ng Diyos na naririnig natin, it will transform us. Hindi tayo dikitin ito. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya, Amahan ay huwag magalit. Amen po. Amahan ay magpapalain ng Diyos. Ano gusto nyo? Magalit? O pinagpapala kayo ng Diyos? Amen? So doon na tayo. Pero hindi sinasabi yung blessing na money. Ibig sabihin po yung benefits. Kaya ako sabi ko, Lord, paano ko malalaman kung align yung privilege ko? At bago pa lamang po dyan, nagpapasok na ang pastor dyan, at pina-open ang Bible, sabi dyan, open your Bible in Psalms 103. Kapag pinasa po natin yung Psalms 103, we meditate Psalms 103, makikita po natin dyan yung benefits. Yung benefits. Kung matatanda niyo po, pinantatin natin, sinasabi ng Sister Risha kanina, kung ano yung ni-restore ng Panginoon sa atin, na tayo'y mga makasalanan, inalis tayo sa pit, inalis tayo sa hukay, ni-restore tayo, inaruga tayo, minahal tayo ng Panginoon, dakila ang Diyos sa atin, dakila ako ang kanyang katatagan. Bakit po? Hindi siya nakatingin kung ano ang iyong mga nagawang kasalanan. Pagpus, open arms na tayo. Ano lang ginagawa natin? Nagpupuntikas tayo. Kasi yung will pa rin ang kasusunod. Pero makikita natin dyan, mamaya, yung kalooban ng Diyos sa atin. So, number 3, Spirit alignment, sabi po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 12 to 14. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Freely. Walang bayad. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teach, but which the Holy Ghost, tinuturo ng Holy Ghost. Comparing spiritual things with spiritual. Kaya nga po, hindi maintindihan ng isang carnal ang isang spiritual, kundi mismo spiritual na isip ang makaka-discern ng spiritual. But the natural man sees not the things of the Spirit of God, for there are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Amen? Hindi nila mati-discern ang spiritual kasi po, ang tingin nila dyan ay foolishness lang. So, makikita natin dito yung spirit is the communication center of heaven.
Kasi po, ito yung Espiritu ang siyang makakapag-connect sa atin sa taas. Hindi nga tayo makakonect ng direktahan sa Ama kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Through Christ, we can communicate God, direct to the Father. Kaya nga tayo nanalangin, Ama, sa pangalan mo ng iyong anak, si Jesus. Amen? Kaya tayo nakaka-direct agad doon sa pinaka-source. Kasi, through the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, when aligned with the Holy Spirit, you discern God's voice. Alam mo kung ang Diyos ba nagsasalita o hindi. At alam mo ang timing niya. At alam mo na merong kapayapaan. Kahit ang gulo-gulo ng paligid mo, may kapayapaan ka pa din. Kahit marami kang dinadala, meron ka pa rin kapayapaan dahil alam mo, God is with you. God is with us. So kung tayo ay misaligned, prayer feels dry, like talking with no signal. Amen? Cellphone natin, galit na galit tayo kapag walang signal, lalo na pag sa work. Amen? Kulang na lang, papalibag mo yung yung computer, yung keyboard, yung mouse, gagano mo pa, kasi walang signal. Kanya yung sa office kapag nag-click lang, save. Kasi pag hindi mo na-save, kurap agad ang files. So, we can ask the Lord, kung ang spirit ba natin ay naka-align? Is my spirit aligned in you, Lord? When your heart is upright, heaven's frequency becomes clear. Alam natin. Pero kapag tayo misaligned, di natin nakikita. Kasi yung things from this world ang nakikita natin. Not from the things that come from above. So prayer moves from monologue to dialogue. Prayer. So can a Christian still be in this alive, even mahal sila ng Diyos? Yes. Makikita natin sa mga news, na kahit na napakatanda na, matitim pa rin. Kilalang tao. Yes, many believers love God sincerely, but still misaligned. Misaligned pa rin. When their soul, emotion, or will ang nasusunod. Instead, na yung spirit-led ang masusunod. It means na kailangan yung espiritu yung pinapalaw natin sa buhay natin, siya yung mamuna. Siya yung mamuna sa ating buhay. Siya yung mamuna sa lahat ng ating gagawin. Maliit o malaki man yan, ang Espiritu pa rin ng Diyos ang namumuna sa buhay natin. Hindi yung mood. Kasi ang tao ay napaka-moody. May iba-iba ng mood. Ano po yun? Yung mga mood dyan, parang natatakot, yung desire, yun may iba-iba ng mood So yung Spirit ko is the communication power in heaven. So kapag ang Spirit ko siya nanguna, you will discern the things from above at yung mga nangyayari dito sa paligid. Amen? Kaya katulad yan, yung mga nangyayari dito sa paligid, kapag ikaw ay spiritually discern, alam mo ang Diyos ay nangungusap. Kapag ikaw ay hindi spirited, ikaw ay magdadak at magtatago sa ilalim ng table. Verse 8. Kaya nga, maraming nagagalit sa office namin. Para saan pa yung verse 8? Ano na yan? Epic green na yan.
Kasi pag lumilindol, ang taas sa idol, pakapaan na, overdue, manilig. Hindi mo yun. Kada taon, nag-earthquake drill, pero kapag nandyan na lindol, kasi sinasabihan ko yung mga kasama ko sa trabaho, sa nangyayari ngayon, makikita nyo naman, kapag nandyan na ang ipon, nandyan na yung kasunod. Kaya, open yung bintana dyan, taas mo na yung blinds. Kapag nakita na natin yung mga ipon, huwag na natin hintayin na tayo ay magpunahan pa sa elevator. Kapag nandiyan, bahala na sila dyan, tumakbo na tayo. Kasi pag nandyan na yung lindol, sila yung nasusunod. Bawal umalis. Maka-overdue. May nakita natin sa may Cebu. Di ba? Grabe yung lindol, pero yung meron sa ulo, mag-take pa rin ang point. Pero ngayon, anong mas nakikita natin ko? Trabaho. Mahalaga yung trabaho nila kaysa doon sa buhay. Para yan makita din natin kung ano ang mas mahalaga. Kasi nakikita natin ang lahat ng bagay ay may katapusan. Pero ang Diyos ay magpawalang hanggan. Amen po? Amen po rin ang Diyos. So, after spirit alignment, identity alignment, sabi ko sa Matthew 3:17, and lo, a voice from heaven, saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Before Jesus performed miracles, the Father which is in heaven, nagsalita. Ano sabi? This is my beloved Son, I am well pleased. So immediately after, ang siya ay mabautismuhan, makikita natin siya po ay nag-fasting 40 days and 40 nights. And that's the time Satan attacked. He attacked what? His identity. Amen? Kaya po nung si Eva at si Adan, inattack yung kanilang identity. Sila ay bumagsak. But Jesus ay siya po yung tagumpay. Kaya alam mo natin naging story nun, Satan attacked that very truth. If you are the Son of God, amen? Ina-attack ni Satan yung identity ni Christ. Ganun din po sa atin. Satan attack our identity. Amen? Kung ikaw ba'y talagang anak ng Diyos, kaya mo bang maglingkod sa Kanya? Kahit wala ng lahat. Amen. Alisin mo ang mahal sa buhay. Kaya mo bang maglingkod sa akin? Kaya mo bang ibigay ang iyong pinakamamahal para sa akin? Misalignment begins when we doubt. Kapag tayo nagdalawang isip na, ibig sabihin doon, the misalignment is already in your mind. Kasi nagdadalawang isip ka na, dapat talaga ako. Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Nung tinanggap ko siya, lalo akong naghihirap. Nung hindi ako anak ng Diyos, okay naman yung pamumuhay ko. Ang dami kong pera, maayos sa trabaho, marami akong kaibigan. Pero nung tumanggap ako kay Kristo, ang mga kaibigan ko ay parang naglaho na. Dahil wala na akong pera, inuuna ko na ang Diyos. Bakit ganito nangyayari sa akin?
Minsan iniisip natin, anak pa talaga ako ng Diyos? Kapag tayo nagdadalawang isip na, mga kapatid, ibig sabihin po nun, there is something na kailangan maiayos ang ating Ama sa atin. Kasi po baka hindi pa nga po natin lahat na isusurrender sa Kanya. Kaya tayo ay na-attack yung identity natin. Kasi if you are in Christ, you are a child of God. Amen? You can declare yourself that I am a child of God. You can declare I'm not a failure because I'm a child of God. I am made free because God is in me. I am healed because God healed me. Amen? Pero ngayon, marami ang naniniwala na wala na ang healing. Baka kailangan natin ma-restore, ma-renew yung ating pag-iisip. Kasi ang kagalingan, ang word of God o ang kilos ng Diyos ay hindi natatapos. Ito'y gumagawa na hindi natin nalalaman. Kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, hindi na una yung blessings eh. Yan ay susunod lang sa'yo. Kapag sinusunod mo ang kalooban. Pag ang sarili mong sinusunod, nakikita mo ano ang inuulan natin. Ano po yun? Si Mamo. Kasi yun yung magiging Diyos natin. Nawawala na ang Diyos. Kasi ang nauulan na si Mammon. Pero kapag ang Diyos ang sinusunod natin, we seek our priority. The Lord Jesus Christ, our priority, and the Holy Spirit works in us, manifests in us. Nakikita sa kilos natin, sa buhay natin, lahat ng kailangan natin sumusunod. Nag-umapaw nga sa ating kapatid eh. Amen? Nagpapatotoo sila dito. Hindi na nila ma-handle. Pero ang Diyos, binibigyan sila ng capacity para yun ay ma-handle. Ganun din po sa inyo mga kapatid. Kailangan lang dyan ay hindi yung gusto ko, hindi yung gusto ng Diyos sa buhay natin. So your identity determines your authority. Amen? All authority given to the Lord Jesus Christ, which in is nasa atin. Kaya natin sabihin, in the name of the Lord Jesus Christ, I declare, I am healed. Amen? Kaya natin nakapag-pray tayo sa iba. Bakit minsan hindi tinutugod yung kanilang panalangin? Kasi merong misalignment at hindi natin nakikita ng Diyos sa kanila. Kasi ang ating Diyos Ama, bago pa natin sabihin, alam niya na. Amen? Kapag ikaw ba'y pinagaling ng Diyos Ama, ikaw ba'y nagpapatuloy? Amen? Alam ng Diyos yan eh. O baka dahil pride pa rin ang nasusunod. Amen? O yung kalooban mo pa din ang siyang nanguna sa buhay mo kapag ikaw ay tinugon niya.
Kasi all authority given to the Lord Jesus Christ. Nasa sa atin na eh. Lahat ng mga pagpapala, inariyan na sa atin. Ano lang kailangan gawin? Kailangan alam natin kung sino tayo. At kung ano yung authority na meron si Kristo. Ang susi ay sino? Si Jesus lamang. Siya yung susi natin sa Ama. You cannot enter to the Father kung wala ang the Lord Jesus Christ sa buhay natin. You cannot access kung wala kang susi. When you know who you are, kapag alam mo kung sino ka, ang kaaway mismo, magsasabi yan sa'yo. Ang sasabihin niya sa'yo. Narito ka ba para kami ay pahirapan, puksain, paalisin? Malayo pa lang sasabihin sa'yo dyan, kayong mga anak ng Diyos. Alam ko, dito sa mga matatandaan nito, may mga ganyan matotoo. Amen po ba? Ikaw naglalakad sa bundok, may sumisigaw sa dyan, hindi mo alam kung sino. Ganun din po sa buhay natin. Kapag kung alam mong ikaw, kung sino ka, ang Ama mismo minsan ang magsasalita. Katulad ng ginawa niya sa ating Panginoon sa Kristo. This is my beloved Son. At siya kong lubos na pinalulugdan. Yung pinalulugdan niya na yung mga kapatid ay nasa ating mga puso, nasa inyo. Kaya nga huwag kayong makondem kung ano yung mga nagawa. Kung kayo nagkasala, you repent. Mag-renew kayo ng inyong mind. Kasi baka yung sarili mo pa rin ang nasusunod. Amen? Baka ayaw nyo ng turo ni Pastor, lagi na lang ganito ng ganito. Bakit? Meron bang nakikita ang pagbabago sa buhay mo? Kasi lahat ng tinuturo dito para sa pagbabago mo. Kasi kaya hindi makakilos ang Diyos sa buhay mo kasi yun pa rin ang nangyayari sa buhay mo. Kahit ilang beses kang binabautismuhan, kahit ilang beses mo tanggapin ang Panginoon Kristo kung walang pagbabago, yun pa rin ang ginagawa mo. Useless ang pagtanggap mo. Hindi mo sinusurrender ng totoo. Kasi kapag alam mong tinanggap ko ang Panginoon Kristo, changes are coming. Mangyayari yan sa buhay mo. Amen? Hindi na po kung nakikita yung pagkuha ng ating Brother Ernest na siya ay adik. Kapatid. Ngayon siya po ay adik kay Kristo. Amen? Ito tinataas ang kapatid, tinataas ko ang ating Diyos na sa pamagitan ng Panginoong Kristo na kumikilos sa buhay ng ating kapatid. Amen? Ganun din po sa atin. Huwag tayong mahiya kasi ang identity natin ay si Kristo. Kaya ang authority mo, huwag yung authority mo eh. Authority ng Diyos sa buhay mo, ang pairalin mo. Huwag yung authority ni anak. Amen? Kasi minsan yung anak yung nagiging nagtitigta sa atin eh. Bilhin mo ako. Waiter! Kaya pag inuutos mo, anak! Hugasan mo pinggan. Wait lang. Matatapos na to. Alas 9 na ng gabi. Wait lang. Yung hugasan, tampak na. Yan ang sagot ng mga bata ngayon eh. Wait lang.
Eh si nanay at tatay mo na. Siya na nagugas ng pinggan. Wala na yung authority ng magulang. Kaya kailangan magulang maging strict pa rin tayo. Huwag natin kaya na yung anak yung masunod. Kasi sa kanila pati niyan, paglaki nila, malalaman nila yan kapag sila ay nagkaanak. Amen? Kasi mabuti na pinapalaki natin ang ating anak na may pagkatakot sa Diyos. Kaysa sila ay papahamak. So after we know our identity, alam po ba natin ang identity natin? Amen? You are a child of God. You are chosen. You are forgiven. You are set free. Yes. Yan yung identity natin na meron tayo kay Kristo. Ngayon, paano natin malalaman? How can I start aligning my life with Christ? Paano natin may align yung buhay natin kay Kristo? Sabi sa Romans 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Amen? So let's go to restoration of alignment. Ito po yun, the prodigal son and the cross. Luke 15 verse 17-24. Sabi po dyan, ito yung istorya ng prodigal son. Amen? Hindi ko na po papahin kasi baka tayo ay mabuti ng alauna. Baka kayo po ay pabitin pa. Amen? So the prodigal son, alam naman po natin, kinuha niya yung kanyang mana at umalis. Siya ay nagbulakbol, naglaboy. Diba? Ama, akin na yung aking mana. Ako ay magbubulakbol dito sa Angono. Kasi, puro tayo eh. Magbubulakbol ako sa Angono. Driven by desire, yung kagustuhan niya, ang lahat ng yung kanyang mana ay nawala, naubos. At siya ay nahirapan, naghirap. Kahit ang pagkain ng baboy ay kanyang kinakain. At nagbalik sa kanyang isipan, sa aking ama ay hindi ako nakakain. Mismo ang pagulong ay masarap ang kinakain. Now I will arise and go back to my father. Amen? So notice the father didn't scold. Hindi siya nagalit eh. Anong ginawa ng ama? Tumakbo. Iyakap yung kanyang anak. Binihisan, sinuotan, at binigyan ng siksik. Ano na makikita natin dito? Ito po yung picture na meron si Kristo. Meron si Kristo. He restore humanity. Amen? Ang Panginoong Jesucristo, siya ang nagdala ng ating kasalanan, mga sakit, lahat na dinala ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. At ano nangyari? Yung benefits, yung mana, lahat ng susi, authority ay pinapalog sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya mga kapatid, ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit gaano ka pula ng iyong kasalanan,
ang ating Ama sa langit. Ikaw lang ang iniintay na siya yung tanggapin ng totoo. Ikaw ay kanyang susuotan, lilinisin. Makikita nyo yung kanyang pagpapala. Walang sinasabi, hindi siya kung anong ginawa ko. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ang iyong pagkakamali. Renew your mind. Be not conformed from this world. Transform. Kung sa isip natin, pagbuhin natin, renew. Alam natin na ang Diyos ay nariyan. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapapaya. He restore our alignment. The robe, the ring, and sandals symbolize identity, authority, and yung purpose niya. All restored, all by grace. Amen? Isipin niyo po yun. Itong instrumento, kapag po yan ay misalign, kahit anong pagaling pa na nagtutugtog, kapag yan ay pinagtutugtog, alam niya na yan ay wala sa tono. Anong gagawin niya? Pipihitin niya hanggang sa umayos. Paging maayos yung tono. Ganun din po sa atin. Kapag hindi pa rin naayos yung sa buhay natin, ibig sabihin, hindi ka pa nagpapa-align sa Diyos. Kaya may nangyayari pa rin sa iyong buhay. Amen? Kahit anong galing natin, napaka-anointed or gifted tayo, kahit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, meron pa rin hindi napapaalan sa atin. Kapag hindi natin sinusurrender ang lahat sa Ama, ibig sabihin ko, misalign pa rin. Mabuti na tayo na may straight. Kaysa hindi tayo may straight. Ibig sabihin yung madisiplinado. Matanggap natin yung pagkakamali natin. Tanggapin natin yung pagkakamali natin na ito'y ginawa ko. Kaya nangyayari to sa buhay ko, sa pamilya ko, sa paligid ko, kasi may mali sa akin. Kapag yun ay umating sa isipan mo, nagsisi ka sa harapan ng Diyos na tunay na pagsisisi, itutuloy ng Diyos yung panalangin. Ang lahat ng nawala sa iyo, it will restore everything to you. Lahat ng nawala. Isa nga, dinodoble pa ng Diyos eh. Hanggang sa hindi mo na kayang makula. Kasi, the-bless ng Diyos. Kasi ang kanyang anak na nawala ay nagbalik loob. So grace is God's hand tuning our lives. Hindi yung good works natin ang yan nag-aalay, kundi ang biyaya pa rin ng Diyos ang nag-aalay sa atin. Ang Diyos pa rin ang gumagawa nito para maging harmonize pa rin yung tunog ng buhay natin. Yun pa din. Ang Diyos pa rin. Walang iba kundi ang Diyos ang kumikilos. So after restoration is the renewal through the Word. Sabi nga kanina sa binasa natin, Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. So transformation happens saan po? Sa ating pag-iisip. When your thinking changes your direction, paano? Number one, alam mo yun na ikaw ay tinatawag ka. Ikaw ay pinili ng Diyos. Ikaw ay led by His Spirit. Amen? So that is walking in Yashar. Ibig sabihin, you are walking straight. Not kaliwang kanan, kundi straight lang. Kasi yun yung kalooban ng Diyos. The upright path not agrees with heaven's truth.
Ang Diyos ang siyang mag-lead sa atin sa pulong ng Holy Spirit. Kailangan lang natin magpalit tayo sa Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, ang helper natin, ang comforter natin, na siya magtuturo sa atin, mag-guide sa atin kung alin ang tama o mali, at kung ano ang dapat natin gawin sa ating lakbay. Amen? So what should I do when I fall out in alignment again? Manalangin tayo sa Ama. Sa pamagitan po ng ating Panginoon Kristo. Kagaya ng prodigal son, na kilala niya yung kanyang pagkakamali at bumalik sa kanyang isipan na meron siyang Ama, kapagmahal, na hindi tinitignan yung kanyang ginawa. Amen. Mga kapatid, baka kailangan mo ulit tanggapin po ang Panginoon Kristo. Arise and go back to the Father. And po sabi, God runs toward His Son. Sa totoong nagre-repent. Grace is God's Son tuning your heart back to harmony. So alignment is one of the process, not a one-time event. Hindi siya isang palabas o isang pagkakataon. Hindi, ito ay paulit-ulit na nangyayari sa atin kasi tayo ay hindi perfecto. Kaya may kailangan pa rin pinipilit para ma-align sa dapat daanan. So let's go to the sanctifier. Sabi po sa Ephesians 5:25 to 27, when he came to his senses, he said, Ephesians 4. Okay. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Amen. So love your wife as Christ loved His church. Anong ginagawa ng ating Panginoon? By His word. Ito yung nagsasanctify sa church, yung salita ng Diyos, not by our striving, but by His sacrifice. Holiness isn't achieved by our good works. Ito ay tinanggap natin. It's being received. Ang ating tanggapin si Jesus Christ. So alignment is not something you earn. Ito pa rin po ay by abiding in His Word. When you stay in Christ, He keeps you in rhythm with God's faith. So kapag alam mo ay ikaw ay alignment, ibig sabihin ko yung salita ng Diyos, kumatanim yan sa puso mo, sa isipan mo. Yan ang bukang bibig mo, salita ng Diyos. Amen. Amen. Kasi yan yung nagpapagaling, yung salita ng Diyos, nagpapagaling sa kasukasuan. Nasulong-sulungan ng iyong katawan, ng iyong spirito. Yan ang nagpapagaling, salita ng Diyos, through the power of the Holy Spirit. So the power of grace, isa na po natin. Alignment by dependence, sabi ko sa Philippians 2:13, for it is God which work in you both to will and to do of His good pleasure. So ang Diyos pa rin ang kumikilos, hindi po tayo. So grace is the power that keeps you straight. Without grace, even seal can lead to burn out.
people or yung pride natin. Ito yung nagpa-burn out sa mga pride na yan. Dahil sa biyaya pa rin Diyos. It is God who works. So grace tell you when to move. Ang grace pa rin po ang nagtuturo kung kailangan ka isang kakilos. And kailangan ka kung saan pa kailangan mo mag-press. Okay? It's not permission to drift. Kasi minsan yung grace yan, ginagawa ng mga tao eh. Ligtas na ako, kaya gagawin ko ito. Di ba? Iinom ako, gagawin ko ang gusto sa katawan ko. Kasi meron ng grace. Andiyan ang grace ng Panginoon. Pero kapag nandiyan na ang sakit, tinamaan na ang sakit dahil sa pinagagawa sa katawan, saka siya lalapit sa Diyos. Ano na mangyayari kung malala na nangyari sa katawan? Wala na. Bakit? Inabuso. Kasi nandun na. Nandun ka na. Inalis ka na ng Diyos. Pero ikaw mismo bumabalik pa rin. Inalis na yung vision na yan. Pero pinabalik-balikan mo pa rin. Kaya, ito, yung mga vices, ito ay sa mundo. Palitan na natin ng vices yan. Yung salita ng Diyos. Let the Holy Spirit lead sa buhay natin. So grace is not permission to live. It is the power to stay alive in the will of our Father. Kaya nga po sabi sa 2 Timothy 2:15, rightly dividing the word of truth. Ibig sabihin, you believe what is truth. Amen? And what is good. So kung ikaw ay anak ng Diyos, alam mo ang mali. Kailangan mo pa bang sirain ang iyong katawan? Paano kung ikaw ay singilin na ng iyong katawan? Ito ay pinagbalog sa atin ng Diyos. Ito ay benefits natin. Pinagbalog sa atin ng Ama. Huwag natin sayangin pa. Di pa uli ang magsisi. Ihandog mo ang iyong sarili sa tagapagligtas na si Jesus. Okay? Ito po yung habit eh. Di pa rin uli ang parang magsisi. Ihandog mo ang iyong sarili sa tagapagligtas na si Jesus. Ito po. Di pa uli. By His grace pa rin. Di pa rin uli para magsisi. Kaya ihandog mo ng lubusan ang iyong sarili sa Diyos. Huwag na natin hintayin pa na tayo ay kunin ng Diyos agad. Hindi pa yan ang purpose mo eh. May purpose ka pa eh. Kaya ka narito. Ano ang purpose mo sa buhay na ito? Go and make disciple. Amen? Iyan yung pinag-uutos ng ating Panginoon Kristo. We are equipped, His church, to go out and make disciple. Make known. Sino po yan? Christ, who is the Son of God, came into this earth, died on the cross for our sin, rise up again after 3 days. Amen? Let us align ourselves and let's start. Huwag na natin yung gusto natin. Pumilos tayo. Let the will of the Spirit lead us. Huwag tayong anong tawag yan? Magselos or mahigit kung ano nagagawa ng ating kapatid. Bakit po? Yung gawain ng kapatid ay hindi mo gawain. Iba ang gawain mo. Amen. We have the same
Body in Christ, pero iba-iba yung ating function. Amen? Ang kailangan mo lang gawin, Lord, help me. What is my function in this body? Amen? Alam naman natin yan, nakikita natin ngayon. In this church, there is transformation na nangyayari. Hindi natin nakikita. Bakit po? Hindi natin tinitignan eh. Kung alam natin, alam mo ang nangyayari sa church. Amen? Kung ikaw ay spirit-led, alam mo ang mali at hindi. Hindi mo na kailangan pa kakampihan kung mali at mali. Kung ikaw ay spirit-led, masakot ka. At tanggapin mo ang pagkakabalo. At hayaan mo ang Diyos na magbago sa iyo. Kasi ang Diyos pa rin ang magkakaroon sa buhay. Amen. Basta magpasakot ka lang sa ating Diyos. Alignment is not just emotional. Hindi po ito isang emotional, it's doctrinal and moral. We must align our beliefs, our lifestyle with Christ, the living Word. Dito po magtatapos. Is alignment the same as holiness? Is alignment and holiness the same? They are not the same, but they are connected. They are connected. Holiness is the result of being aligned to God. Aligned with Christ. Okay po, you don't achieve holiness through effort. Hindi sa effort mo eh. It is by grace. It happens as you stay aligned in Him. Sabi nga sa Ephesians 5:25-27, it is Christ that sanctifies the church. Si Christ na nagsasanctify sa iyo, mga kapatid, sa church. So how can grace keep me alive? Grace isn't a license to live, it is the power to stay steady. Sabi sa Philippians 2:13, it's God who works in you to will and to act. So when you depend to His grace, He gives both the desire and ability to walk uprightly. So what happens when Christ becomes the center of our life? You stop striving. You stop striving and start resting. You're resting in the Lord Jesus Christ. Hindi ka na magdadalawang isip kasi alam mo, meron kang Kristo. May sumasagot sa iyo. You stop chasing purpose and start walking in it. Amen? Hindi mo na chase yung purpose eh. Andun ka na nga kasi. Kumikilos ka na. So you stop seeking approval of men. You start living from acceptance that what it means to live in Christ, aligned life. So, anong practical application nito natin? How can I stay alive daily? Siyempre po una pray. Manalangin ka, Lord, align my heart, my soul, my will. Ang kalooban ko masunod. Pwede, ang kalooban mo pa rin, Panginoon, ang masunod, iyang sa akin. Every act of surrender, ito yung nagpapalakas sa atin. Ito yung even small step, ito yung nagpapakipay sa atin. Kasi every step na sinusurrender natin yung ating lakad sa ating Panginoon, yan yung pinagpapatibay ng ating pananampalataya. Bakit? Si Kristo mismo ang kumikilos para ito ay pagtibayan. Kaya mga matatanong natin, take my choice, honor Christ's name.
Yung choice mo ba ngayon, ito ay ino-honor mo ang Panginoon? So how do I help others realign with God? Paano natin may align yung iba? Through love, prayer, and example, not judgment. Be a compass pointing to Christ. Hindi sa kapatid, kundi kay Christ. Your peace and humility become the message that draw others back to life. Amen? Kaya nga po, ating kapatid, the brother Ernest, amen? Nakita na, kapatid, ibig sabihin, yung life ni Christ sa ating kapatid, nagdadala sa ating kapatid na ito. Amen? Sa kapatid na brother Robert, yung life niya, nadala niya si brother Ernest. At ganoon din po yung kayong mga kapatid. Sino po ang nadala niyo? Amen? Pero alam ko meron na kayo nadala. Sa ibang alas sila na napunta. Amen? Sa ibang church. Amen? Pero, church pa rin ni Christ. Amen? Ang mahirap kapag ibang church yung napuntaan. Church ka, pero iba naman. Hindi naman si Kristo ang nasa kanilang bigna. So, can I be fully aligned if my circumstances are messy? Yes. Alignment isn't about outward perfection, but inward direction. You can be in a storm and yet still be aligned if your heart is anchored in Christ's will. So stop striving and start resting to Christ. You stop chasing purpose and start walking in it. Kaya nga po, let this be our prayer na i-align ng ating espiritu ang siyang maghari sa atin. Yung katawan natin ito ay sumunod lamang sa pinag-uutos ng espiritu. So mga kapatid, meditate on Psalms 103, remember His benefits, and reflect on Proverbs 3:6. Yashar, ibig sabihin po, acknowledge Him in all your ways. And Romans 12 verse 2, by renewing of your mind. Be not be conformed from this world, but by renewing of your mind. And Ephesians 5, rest. Let Christ sanctify you by His grace, not by our words, but by the grace of the Lord Jesus Christ. Ay po ay manalangin. Father God, we thank you for your grace and mercy to the Lord Jesus Christ that you have given us today. Father, we thank you. Our perfect Yeshar, the Lord Jesus Christ, our true alignment, through His obedience, our lives are restored and we align in divine order. Holy Spirit, continue to teach us, continue to manifest in us your word. Be our strength and our foundation. And live uprightly before you. Lord, guide our every step in our life, Panginoon. At Ikaw, Lord, at siyang patuloy na mataas sa aming buhay, Lord. Wala kaming ibang itinataas o malong dito, Panginoon. Kundi sa iyo lamang po ang lahat ng papuri pagdakila ay sa iyo lamang dahil sa iyo po nagmula ang lahat. Kaya Lord, I pray that you bless everyone in this church, Panginoon, simula sa matanda hanggang sa maliit na bata, Lord. We thank you sa pag-ibig mo, sa biyaya ng patuloy mo pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Because you continue to rely on us, Panginoon, ang aming buhay. Na patuloy mo pinapaalala, Lord, that without Christ, we cannot do nothing. Kaya Father, we thank you for Christ leading us through His Holy Spirit Himself, Panginoon. Ikaw ang siyang kamuna sa amin, hindi ang sarili.
Palooban mo pa rin ang masunod. Ikaw ang malakila sa aming buhay, hindi ang aming sarili, Lord. Kaya Lord, ito'y pinagpapasalamat ko, Panginoon, ang pagtatagumpay mo sa umaga sa buhay ko ng bawat isa. Kaya patuloy na sumaami. Gabay ng iyong Santong Espiritu at ang pag-iingat ay libo-libo mong Panginoon sa bawat isa. Kaya pinagpapasalamat ko sa dakilang pangalan ko ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Amen. All glory to God.